Walang habas na pinahiya ng babae ang isang hamak na Grab driver. Pero kinabukasan nang malaman niya ang tunay na pagkatao ng Grab driver, ay halos mahimatay siya sa gulat. Sa masiglang lungsod ng Maynila, kung saan laging puno ng ingay ng trapiko at kwentuhan ng mga tao, may isang babaeng nagngangalang Jessica. Kilala si Jessica sa kanyang matapang na personalidad at matibay na kumpiyansa sa sarili. Nagsimula siya sa pinakamababa hanggang sa umabot siya sa mataas na posisyon sa isang prestiyosong kumpanya. At kahit na sinong tumitingin sa kanya ay mapapansin na meron itong aura na pagiging arugante. Isang mainit at maalinsangang hapon, sumakay si Jessica ng Grab papunta sa isang mahalagang pagpupulong. Huli na siya at mainit na ang kanyang ulo. Nang dumating ang Grab car, napansin niya ang driver, isang binata na nasa kaligitnaan ng 20 taong gulang. Nakangiti ng maamo na bumati sa kanya. "Late ka na! Bakit ngayon ko lang dumating? Kanina pa ako naghihintay. Anong akala mo, hindi mahalaga yung oras ko?" Pagalit na wika ni Jessica. Agad naman na nanghingi ng paumanhin ng driver. "Ay, pasensya na po ma'am. Matindi po kasi yung traffic ngayon. Pero gagawin ko naman po ang lahat para makarating kayo sa inyong destinasyon sa lalong madaling panahon," sagot ng driver. Napairap si Jessica at pumasok sa sasakyan, sabay malakas na sinara ang pinto. Habang nagmamaneho ang kotse sa masikip na trapiko, hindi mapigilan ni Jessica na punahin ang bawat kilos ng driver. Sanay siyang kontrolado ang sitwasyon at ang mabagal na biyahe ay nagpapainit palalo ng kanyang ulo. "Bakit mo dinadaanan ang rutang to? Ito ang pinakamahabang daan. Marunong ka bang magmaneho?" Galit na wika niya. "Ma'am, kumalma po kayo. Sinusundan ko lang po ang navigation para maiwasan ng matinding trapiko. Pero kung may gusto po kayong daan, sabihin nyo lang po," saad naman ng driver. Napairap si Jessica at bumulong ng masama. Ramdam ang tensyon sa loob ng kotse, pero nanatiling kalmado ang driver. Nakatutok sa pagdadala kay Jessica sa meeting nito. Habang papalipit sila sa isang masikip na intersection, umabot na sa sukdulan ang pagkabugnot ni Jessica. "Nakakabaliw na to. Malalit ako dahil sa kawalan mo ng kakayanan sa trabaho mo. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong oras para sa kalukuhang to. Tignan mo, naipat tuloy tayo sa traffic." "Naiintindihan ko po yung galit niyo ma'am. Ginagawa ko naman po yung makakaya ko," paumanhin muli ng driver. Masakit ang mga sinabi ni Jessica pero nanatiling profesional ang driver. Gayunpaman, hindi pa tapos ang babae. Habang na-traffic sila sa isang masikip na bahagi, kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng video. Binidyohan ni Jessica ang sarili niya habang nasa loob ng sasakyan. "Okay, tignan niyo to. Yung Grab driver na to ay napaka-inutil. Hindi nga marunong magmaneho. Naipit pa kami sa trapiko. Kaya malilita ako sa aking meeting. Napakabobo ng Grab driver ko ngayon, kairita," wika ni Jessica habang nakataas ang kanyang cellphone at binibidyohan ang sarili kasama ang Grab driver sa background. Sinisiguro niyang makikita ng driver ang kanyang ginagawa para lalo lamang itong mapahiya. Tinignan siya ng driver sa rear view mirror. Namumulang mukha sa iya pero nanatiling kalmado. "Ma'am, naiintindihan ko nga po ang inis ninyo pero wala naman po akong magagawa sa traffic." "O tapos ngayon kasalanan ng traffic? Palaging may dahilan ko yung mga driver. Siguro kung magaling lang talaga kayo sa trabaho nyo, alam nyo kung paano iwasan yung ganitong magulo," pang-iinsultong saad ni Jessica. Kinagat ng driver ang kanyang dila. Pilit na pinipigilan ng kanyang sarili na sumagot. Nagpatuloy si Jessica sa pang-iinsulto sa natitirang bahagi ng biyahe. Pinupuna ang lahat mula sa musika hanggang sa kalinisan ng kotse. "Ganito mo ba pinapanatiling malinis yung kotse mo? Kaya pala hindi ka makakuha ng tunay na trabaho eh. Hanggang ngayon Grab driver ka pa rin, ang tanda-tanda mo na. Nakakaawa ka." Nang makarating na sila sa destinasyon ni Jessica, itinapon niya ang ilang pera sa driver. Hindi na nga naghintay sa sukli. "Itago mo na yung sukli, sa'yo na yan. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin." Pangmamaliit niya pa. Walang sabi-sabi, bumaba siya ng kotse at pumasok sa gusali. Iniwan ng driver na nagbuntong hininga at umalis. Hindi alam ni Jessica
ang pagkikitang ito ay babalik sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Sa sumunod na araw, dumating si Jessica sa kanyang opisina. Nararamdaman ang karaniwang pakiramdam ng tagumpay na dulot ng kanyang mataas na posisyon. Binati niya ang mga kasamahan ng may kumpiyansang ngiti at pumasok sa kanyang sulok na opisina kung saan isang napakagandang tanawin ng lungsod ang sumalubong sa kanya. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, kumatok at pumasok ang kanyang sekretarya na si Marisa na tila ba may hindi mapigilang kasiyahan. "Ma'am Jessica, nakita mo na ba yung balita ngayong umaga?" Tanong ni Marisa sa kanya. Habang si Jessica naman na abala ay sumagot. "Hindi pa, Marisa. Kita mo naman na busy ako sa paghahanda para sa meeting ng mga board. Ano bang napaka-importante sa balitang yun?" Tanong ng babae. Iniabot ni Marisa kay Jessica ang kanyang tablet. Pinapakita ang isang artikulo ng balita na nagbigay kay Jessica ng pagkagulat. Nakangiti si Marisa. "Tungkol po ito sa bagong CEO ng isang tech startup na sumisikat ngayon. Kakaununsyo lang ng kanilang appointment. Tignan mo yung mga larawan ng CEO." Saad ni Marisa. Tumindi ang kabog ng puso ni Jessica habang tinitignan ng larawan kasama ng artikulo. Naroon kasi, nakangiti ng may kumpiyansa sa kamera, ang parehong binata na nagmamaneho ng grab car niya kahapon. "Hindi maaari," pabulong na wika nito. "Oo ma'am, tama ka po. Ang pangalan niya ay Adrian Santos. Ayon sa balita, sobrang low-key lang niya pong tao. Pero yung kumpanya niya ay kakakuha lang ng malaking investment deal. Siya ang laman ng balita ngayon, napakagaling niya." Wika ni Marisa. Nakaramdam si Jessica ng pagduduwal. Si Adrian Santos, ang taong kanyang pinahiya ng lubos, ay hindi basta-basta driver lamang pala. Isa siyang makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Bumalik sa kanyang isipan ang paraan ng kanyang pagtrato sa kanya. Namumula ang kanyang muka sa kahihiyan. "Marisa, kailangan kong tumawag. Pakihold muna yung mga meeting ko sa loob ng 1 oras." Kabadong wika ni Jessica. Nag-alala naman si Marisa sa inasal ng kanyang amo. "Ayos ka lang po ba, ma'am?" Tanong nito. Pilit na ngumiti si Jessica. "Oo, may personal lang akong aasikasuhin." Pagkaalis ni Marisa, tinawagan ni Jessica ang isang numero na sana'y hindi niya kailanman gagamitin. 2 beses itong nagring bago sumagot ang pamilyar na boses. "Hello, Jessica?" Wika ng lalaki na si Adrian. Napatigil ang hininga ni Jessica. Paano niya nalaman na siya ang tumatawag? Nagmamadali ang kanyang isip sa paghahanap ng tamang salita. Nag-aalangang sumagot si Jessica. Adrian, nakita ko yung balita. Hindi ko akalain." Wika ng babae. Nagpipigil naman si Adrian. "Hindi akalain? Ano? Hindi mo akalain kung sino ako? O hindi mo akalain na lahat ng tao ay dapat tratuhin ng may respeto, ano man ang kanilang trabaho?" Nabuo ang bukol sa lalamunan ni Jessica. Ang kalmadong boses ni Adrian ay nakakabagabag. Inaasahan niya ang galit o sama ng loob, pero sa halip, nagsalita siya ng may tahimik na otoridad na lalo pang bumahala sa babae. "I'm sorry, Adrian. Sobrang stress ko lang kahapon at naimbunton ko yun sa'yo, pero maling-mali yun." Paghingi ng patawad ni Jessica, mahina ang kanyang boses. "Alam mo, Jessica, ang stress ay hindi dahilan para tratuhin ang mga tao ng masama. Jessica, tandaan mo yan." Matatag na wika ni Adrian. Bago pa siya makasagot, tinapos na ni Adrian ang tawag. Iniwan si Jessica na nakatitig sa kanyang telepono ng tulala. Alam niyang nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali at ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan niya. Habang tumatagal ang araw, nagsimula ang mga bulong-bulungan sa opisina. Mabilis na kumalat ang balita ng appointment ni Adrian at kasama nito ang mga kwento ng pagkikita nila ni Jessica. Nang dumating ang oras ng pagpupulong ng board, naramdaman ni Jessica ang bigat ng kanyang mga ginawa. Umupo si Jessica sa boardroom. Ngayon ay wasak na ang kanyang dating kumpiyansa. Habang umuusad ang pagpupulong, nahihirapan siyang mag-focus. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ng mga pangyayari noong nakaraang araw. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng paraan para maitama ang lahat.
pero wala siyang idea kung saan magsisimula. Hindi niya alam. Ang susunod na pagkikita nila ni Adrian ay mas magpapakumbaba pa sa kanya at ang leksyon na matututunan niya ay magbabago sa kanyang buhay, magpakilanman. Ang mga araw matapos ang pagsisiwalat ay tila ba napakadilim para kay Jessica. Hindi niya matagal ang pakiramdam ng kaba na naglagi sa kanyang buong katawan. Ang mga bulungan at pagtingin ng kanyang mga kasamahan ay lalong nagpahirap sa kanya. Ang dating kumpiyansang executive ng kumpanya, ngayon ay nakakaramdam na ng sakit ng kanyang mga ginawa sa bawat interaksyon. Isa nga po nakatanggap si Jessica ng hindi inaasahang email. Ang subject line ay nagsabing, "Meeting request, Adrian Santos." Tumindi ang tibok ng kanyang puso habang binubuksan ito. Ang email ay maikli pero malinaw ang mensahe. Gusto siyang makipagkita ni Adrian sa kanyang opisina kinabukasan. Alam ni Jessica na hindi niya maiiwasan ng paghaharap na ito, kaya huminga siya ng malalim at nag-reply. Kinukumpirma ang appointment. Kinabukasan dumating si Jessica ng gusali sa opisina ni Adrian. Isa itong modernong skyscraper na sumasalamin sa tagumpay ng kanyang kumpanya. Nag-check-in siya sa reception at agad na dinala sa isang maluwag na conference room. Habang naghihintay, nag-uunahan ang mga kaisipan ni Jessica tungkol sa kung ano ang sasabihin ni Adrian. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Ang kanyang presensya ay agad naramdaman sa buong silid. Nakasuot siya ng magarang suit. Nagpapakita ng kumpiyansa ng isang taong alam ang kanyang halaga. "Magandang umaga, Jessica. Maupo ka please." Kalmadong wika ni Adrian. Umupo si Jessica, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Umupo rin si Adrian sa tapat niya. Hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. "Jessica, naiintindihan mo ba kung bakit kita gustong makausap ngayon?" Tanong ni Adrian. Kabadong sumagot si Jessica. Sa tingin ko po, sir, humihingi na lang po ako agad ng paumanhin sa naging pagtrato ko po sa inyo. Hindi po yun profesional at hindi po yun magalang. Saad ni Jessica. Tumango naman si Adrian. "Oo, tama ka. Pero hindi ka nandito para lang sa isang paghingi ng tawad sa akin. Gusto ko maintindihan kung bakit naisip mo na tama ang ganong pagtrato sa isang tao." Lumunok ng malalim si Jessica. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi pa siya nagkaroon ng ganitong sitwasyon dati at ito'y nakakakaba at nakakatakot. "Napakarami ko pong pressure noon at hinayaan kong magpatangay ako ng stress. Hindi po yun sapat na dahilan pero yun po yung katotohanan." Mahinang sagot ni Jessica. Napataas naman ang kilay ni Adrian. "At sa tingin mo, tama na ang ganun para hamakin ng isang tao na ginagawa lang ang kanyang trabaho?" Umiling si Jessica. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging matatag at kalmado pero ngayon, pakiramdam niya ay lubos siyang nadudurog. Hindi po tama. Napagtanto ko pong mali ako at labis akong nahihiya sa ginawa ko." Umiiyak na ngayon si Jessica. Bahagya namang lumambot si Adrian. "Jessica, lahat ng tao ay dumadaan sa stress at pressure. Pero ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap. Kailangang tandaan mo na ang respeto at kabutihan ay hindi optional, kahit ano pa ang sitwasyon at posisyon mo sa buhay." Tumango si Jessica. Tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang muka. Malalim ang tama ng mga salita ni Adrian pero alam niyang tama siya. "Pangako ko po, gagawin ko ang lahat para magbago. Sisiguraduhin kong hindi na po ito mauulit." Taimtim na pagpapangako ni Jessica. Tumango si Adrian. "Sana nga. Para sa iyong kapakanan at para sa lahat ng mga taong makakasalamuha mo. Naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon, Jessica. Pero kailangan mo itong patunayan. Malay mo, magkita na naman tayo bilang isa na naman akong Grab driver. At para lang malinaw sa'yo, nagga-Grab ako para kahit papaano ay matakasan ko ang marangyang mundo na kinalakihan ko. Gusto kong makakita ng mga normal na tao sa araw-araw at malaman yung mga istorya nila. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo kung nagtataka ka. Di naman porket ako ang may pinakamataas na posisyon sa kumpanyang meron ako. Natapos ang pulong na may mapait na damdamin. Pero nakaramdam ng kaunting kaluwagan si Jessica
Alam niyang nabigyan siya ng pagkakataon upang maibalik ang kanyang sarili at determinadong gagawin niya ito. Habang palabas siya ng opisina ni Adrian, hindi maiwasang mag-isip ni Jessica tungkol sa pagiging ironic ng sitwasyon. Ang taong kanyang pinahiya ang naging pinakamalaking guro niya at ang leksyon na itinuro niya ay mananatili sa kanya magpakailanman. Bumalik si Jessica sa kanyang opisina na may bagong layunin. Sinimulan niyang gawin ang mga pagbabago, hindi lang sa kung paano niya tratuhin ang iba, kundi pati na rin sa kung paano niya harapin ang stress at pressure. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago at unti-unti ang mga bulungan at tingin ay naging mga tango ng pagsang-ayon. Pero alam ni Jessica na malayo pa ang kanyang paglalakbay. Nagsimula na siya pero ang daan patungo sa tunay na pagbabagong loob ay mahaba at puno ng pagsubok. Handa siyang tahakin ito, gaano man kahirap. Ang mga linggo ay naging buwan at ibinuhos ni Jessica ang kanyang sarili sa pagiging isang mas mabuting tao at pinuno. Dumalo siya sa mga seminar tungkol sa emotional intelligence. Sinanay ang kanyang utak at sinadyang tratuhin ng lahat ng may respeto at kabaitan. Sinigurado niyang hindi lamang sa mga kasamahan at superior niya may papakita ang kanyang pagbabago. At sa isang maaraw na hapon nga, habang tinatapos ni Jessica ang isang meeting, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa opisina ni Adrian. Sinabi ng kanyang mga sekretarya na nais siyang muling makausap ni Adrian. Mabilis na tumibok ang puso ni Jessica. Matagal niya nang inaasahan ang pagkakataong ito. Isang pagkakataon upang ipakita kay Adrian na siya ay tuluyan ng nagbago. Pagdating ni Jessica sa opisina ni Adrian, sinalubong siya ng mainit at dinala sa parehong conference room kung saan naganap ang kanilang unang paghaharap. Habang naghihintay, nagmumuni-muni si Jessica kung gaano kalaki ang nagbago mula noong araw na iyon. Bumukas ang pinto at pumasok na nga si Adrian. Ang kanyang kilos ay kalmado at maayos tulad ng dati. Nakangiting bumati ang lalaki. "Magandang hapon, Jessica. Masaya akong makita ka muli." Nanginginig naman si Jessica. "Magandang hapon po, sir. Salamat po sa muling pakikipagkita sa akin." Sinenyasan ni Adrian si Jessica na umupo at umupo si Adrian sa tapat niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang pinagmamasdan siya ni Adrian. Saka ito nagsalita. Narinig ko ang magagandang balita tungkol sa iyo, Jessica. Ang mga kasamahan mo ay mataas ang tingin sa mga pagbabagong ginawa mo." Saad ni Adrian. Magaan naman ang loob ni Jessica. "Salamat po, sir. Pinaghirapan ko talaga ang pagbabago at pagsisikap na itama ang aking mga naging asal." Tumango si Adrian. May bakas ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Napansin ko nga. Kaya ako gustong makipagkita sa iyo ngayon. Meron akong isang mungkahi na sa tingin ko ay magugustuhan mo." Nagkaroon ng interes si Jessica. Yumuko siya pasulong, sabik na marinig ang sasabihin ng lalaki. Nagpatuloy sa pagsasalita naman si Adrian. "Ang kumpanya ko ay maglulunsad ng bagong Corporate Social Responsibility Initiative. Big sabihin, makikipagtulungan kami sa iba't ibang organisasyon upang isulong ang kabaitan at respeto sa lugar ng trabaho. Gusto kitang maging bahagi ng proyektong ito." Nagulat naman si Jessica. "Ako? Pero bakit?" Nakangiting sumagot si Adrian. "Dahil naranasan mo mismo ang epekto ng hindi magandang pagtrato sa iba at sinikap mong magbago. Naniniwala akong ang iyong kwento ay makapagbibigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ang kapareho nito." Naramdaman ni Jessica ang halo-halong emosyon, pasasalamat, kababaang loob at pakiramdam ng responsibilidad. Alam niyang ito ay isang bihirang pagkakataon upang gumawa ng tunay na pagbabago. "Kinararangal ko po, sir. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito." Taimtim na pagpapasalamat ng babae. Tumango naman si Adrian. "Good. Simulan natin ang pagbabago ng kumpanya sa susunod na linggo. Naniniwala ako na ito ay magiging makabuluhan at makakaapekto ng malaki." Habang tinatalakay nila ang mga detalye, naramdaman ni Jessica ang bagong layunin sa kanyang puso. Ito ang kanyang pagkakataon na bumawi at gawing positibo ang kanyang mga naging pagkakamali. Lumabas siya ng opisina ni Adrian na may
magaan na pakiramdam at determinadong espiritu. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pagpaplano at pagpupulong. Ibinuhos ni Jessica ang sarili sa proyekto. Nagtatrabaho ng malapit kay Adrian at sa buong team nito. Magkasama silang bumuo ng mga workshop, programa ng pagsasanay at mga kampanya upang palaganapin ang kultura ng respeto at kabaitan sa lugar ng trabaho. Isang araw habang nare-review ni Jessica ang mga final plans para sa lunch event, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito at isang pamilyar na boses ang bumati sa kanya. Jessica, si Adrian ito. Gusto kong personal na pasalamatan ka sa iyong dedikasyon at pagsisikap. Ang proyekto ay nagiging maganda at malaki ang bahagi mo sa tagumpay nito. Nakangiti naman si Jessica. Naku sir, salamat po. Mahalaga sa akin ang proyektong ito. Malaki po ang pagpapasalamat ko sa pagkakataong ibinigay mo. Lumambot ang boses ni Adrian. Malayo na ang narating mo, Jessica. Tunay na pinagmamalaki kita. Banayad na wika nito. Hindi na naman nakapagsalita si Jessica. Ang paglalakbay ay puno ng hamon, pero ang marinig ang mga salitang iyon ay sulit para sa lahat ng hirap na kanyang naranasan. Salamat sir. It means a lot to me sir. Habang binababa ang telepono, naramdaman ni Jessica ang malalim na kasiyahan. Hindi lamang niya natubos ang sarili niya, kundi nakahanap din siya ng paraan upang gumawa ng pangmatagalang epekto. Ang lunch event ay simula pa lamang at sabik siya sa kung paano pa siya dadalhin ng kanyang paglalakbay. Ang lunch event para sa Corporate Social Responsibility Initiative ay naging matagumpay. Mga lider mula sa iba't ibang industriya ang nagtipon upang pakinggan ang kahalagahan ng kabaitan at respeto sa lugar ng trabaho. Tumayo si Jessica sa tabi ni Adrian habang pinapakita ang kanilang vision. Nakakaramdam ng pagmamalaki at tagumpay. Habang lumilipas ang mga buwan, nagtrabaho ng malapit sina Jessica at Adrian. Ang kanilang profesional na relasyon ay nag-evolve sa isang mas malalim na koneksyon. Gumugol sila ng mahabang oras para sa pagtalakay ng mga estratehiya, pagbabahagi ng mga ideya at pagninilay sa kanilang mga nakaraang karanasan. Sa pamamagitan ng mga interaksyong ito, natuklasan nila ang parehang pagrespeto at paghanga sa isa't isa. Isang gabi pagkatapos ng isang matagumpay na workshop, inimbitahan ni Adrian si Jessica na mag-dinner upang magdiwang. Pinili nila ang isang tahimik at payapang restaurant kung saan maaari silang mag-relax at mag-enjoy ng magkasama. Nakangiti si Adrian. Jessica, gusto kitang pasalamatan sa lahat ng nagawa mo. Hindi magiging ganito yung proyekto kung wala ang dedikasyon mo. Namula naman si Jessica. Salamat sir. Isa kang kahanga-hangang mentor at partner para sa akin. Marami akong natutunan sa iyo. Habang tumatagal ang gabi, ang kanilang pag-uusap ay lumipat mula sa trabaho patungo sa mga personal na kwento, pangarap at mga mithiin. Nagkakatawanan sila, nagbabahagi ng mga kahinaan at napagtanto kung gaano nila kinagigiliwan ang pagsasama at pagkukwentuhan nila sa isa't isa. Jessica, pwede ba akong maging totoo sa'yo? Bigla ang banayad na wika ni Adrian. Bigla namang kinabahan si Jessica. Syempre naman Sir Adrian. Mahinang nagsalita si Adrian. Alam mo, natutunan kong mahalin ka. Higit pa sa pagiging isang kasama sa trabaho. Sobra kong hinahangaan yung lakas mo, ang determinasyon mong magbago at ang iyong kabaitan. Sa tingin ko Jessica, nahuhulog na ako sa'yo. Tumibok ng mabilis ang puso ni Jessica. Nararamdaman niya rin kasi ang parehong koneksyon, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito tulad ng ginawa ni Adrian. Naging emosyonal din si Jessica. Adrian, ganun din ang nararamdaman ko at ang pagtatrabaho ko kasama ka ay sobrang binago ang buong pagkatao ko. Hindi ko naman to inaasahan pero labis akong nagpapasalamat. Inabot ni Adrian ang kanyang kamay. Hinawakan ito. Nagkaroon sila ng sandali ng katahimikan na pag-unawa. Alam na ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.
Habang lumalalim ang kanilang relasyon, patuloy na isinusulong ni Jessica at Adrian ang kanilang initiative. Pumupunta sila sa iba't ibang mga kumpanya at nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng pagrespeto at kabaitan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon. Pinapakita na ang mga tao ay maaaring magbago at ang pag-ibig at pag-unawa ay maaaring lumago mula sa pinaka hindi inaasahang lugar at pagkakataon. Isang araw habang naghahanda para sa isa pang presentasyon, lumapit si Adrian kay Jessica na may malalim na pag-iisip. Ngumiti si Adrian. Jessica, niisip mo ba minsan kung gaano nakalayo yung narating natin? Mula sa unang pagkikita natin sa Grab hanggang ngayon, napakalayo na ng narating natin. Natuwa naman si Jessica. Sobrang nakatuto ang paglalakbay ito, Adrian. Hindi ko naisip ng isang nakakahiyang sandali ay hahantong at magre-resulta sa isang napakagandang bagay. Naging seryoso si Adrian. Jessica, tinuruan mo rin ako ng isang mahalagang bagay. Pinaalala mo sa akin na ang lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon at ang mga tao ay maaaring magbago kung bibigyan ng pagkakataon at tamang suporta. Naramdaman ni Jessica ang pagbuo ng luha sa kanyang mga mata. Malayo na ang kanyang narating at si Adrian ay naging mahalagang bahagi ng kanyang pagbabago. Mahinang nagsalita ang babae. Salamat, Adrian, sa lahat ng bagay, sa paniniwala sa akin at sa pagtulong na maging mas mabuting tao ako. Iniyakap siya ni Adrian ng malumanay na mayroong binulong sa kanyang tenga. Mahal kita, Jessica, at pinagmamalaki ko kung ano man ang narating mo ngayon at sa kung paano ka nagbago. Bumulong naman pabalik si Jessica. Mahal din kita, Adrian. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay naging patunay sa kapangyarihan ng pagtubos, kabaitan at paniniwala na ang lahat ng tao ay maaaring magbago. Magkasama silang patuloy na pinapalaganap ang inspirasyon, nagdadala ng mensahe ng pag-asa at habag saan man sila magpunta. Sa uli, ang paglalakbay ni Jessica ay hindi lamang tungkol sa pagbabago niya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-ibig at pagkilala na ang pinakadakilang mga aral ay madalas nagmumula sa mga pinaka hindi inaasahang lugar at sandali. At sa tabi ni Adrian, alam niyang kaya niyang harapin ang anumang hamon na darating. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang bawat tao ay may kapasidad na magbago, na ang kabaitan ay maaaring magpagaling ng pinakamalalim na sugat. At ang pag-ibig, kapag inalagaan ng pasensya at pag-unawa, ay maaaring umusbong sa pinaka hindi inaasahang mga pagkakataon. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.